Nagkabalikan na pero dahil sa pera muling naghiwalay ang mag-asawa. May third chance pa kaya sila? Alamin sa pagtatapos ng kwento ni Maisie Ann Dizon. Dito lang sa The 700 Club Asia. Simula nang isuko ni na Maisie at Josel ang kanilang buhay sa Panginoon, unti-unti nilang nakita ang ganda ng buhay na may direksyon. Hindi man naging madali, pero sa bawat hakbang, ramdam nila ang pagkilos ng Diyos. Habang lumalalim ang relasyon ni Maisie kay Kristo, unti-unti niyang naintindihan na ang pag-ibig na matagal niyang hinahanap sa mga tao, ang pag-ibig na paulit-ulit siyang nabiko, ay matagal nang ibinibigay ng Diyos. Doon ko naramdaman yung love ni Lord. Nasabi ko, Lord, sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay ko, sabi ko, sa lahat ng mga tao na dumaan sa buhay ko, lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko, doon ko na-realize na si Lord pala, hindi niya ako iniwan. Nagsisik ako ng love. Na si Lord pala nandyan, binibigay niya sa akin free yung love na yon. Doon ko naramdaman yung satisfaction, security, appreciation, at saka protection na ibinigay ni yung kayang ibigay ni Lord, yung unconditional love na hinahanap ko, na kay Lord pala. Pero muling sinubok ang kanilang pagsasama nang dumating ang panibagong hamon sa pinansyal na aspeto. Nagalit po ako noon. Actually, nagalit ako. Baka it's my selfish personality na naging maramot po ako that time. Kasi naiinis po ako na kapag sa aming family, hati kami sa gastos. Ganon. Hati kami sa gastos. Pero kapag nangihingi po kumbaga yung humingi ng tulong yung, naiintindihan ko po yun, I know, mali ako doon. No po. Nanghihingi ng tulong yung mga kapatid niya, ganun po. Yung parang naiinis ako. Hanggang sa muling sumabog ang galit. At sa gitna ng init ng pagtatalo, muling nag-alsabalutan si Maisie at lumayo. Pero may part po sa buhay ko noon na bigla po nangusap si Lord sa akin. Yung pakiramdam ko po na parang nasa isang lugar ako na madilim. Tapos wala si Lord. Tapos feeling ko yung parang nawawala ako. Parang naramdaman ko po na hindi yun ang will ni Lord. Baka dumaan kami dun sa test na yun para iparealize sa akin ni Lord na meron pang selfishness sa buhay ko, sa puso ko. Kaya imbes na ituloy ang paghihiwalay, pinili ni Maisie na magpakumbaba, humingi ng tawad at ipaglaban ang kanilang pamilya. Hinayaan nilang mangibabaw ang pagmamahal nila sa isa't isa at pagsasamang si Kristo ang sentro. At sa gitna ng panibagong simula, isang panibagong biyaya rin ang dumating. Nitong 2025, ipinanganak ni Maisie ang kanilang pangalawang anak. Isang sagot sa panalangin matagal nilang hinintay. Binigay po ni Lord. Simula po kasi nag-attend kami sa church, prayer petition na rin namin yung baby number 2. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa kami ng isa kasi ayoko naman na yung anak ko wala siyang kapatid, wala siyang makakasama na maglingkod sa'yo. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami. Ngayon, magkasama sina Maisie at Josel sa paglilingkod sa Panginoon. Magkasama sila sa consolidation team ng kanilang simbahan, nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang mag-asawa, at ginagamit ng Panginoon upang maging ilaw sa iba. Tunay nga, walang relasyong sobrang wasak para hindi kayang ayusin ng Panginoon. Sapagkat sa pamilya na may Kristo sa sentro, ang pag-ibig ay hindi lang tumatagal, kundi patuloy na lumalago. Thank you sa lahat ng mga sacrifices sa ating family. Alam ko, hindi naging madali yung ating relationship. Pero still, pinili mo pa rin magstay para mabuo itong ating family. Kung babalikan ko yung buhay ko noon,
ikaw pa rin at ikaw pa rin yung pipiliin ko. Kasi naniniwala ako na ikaw yung meant to be ko at ikaw yung plan ni Lord sa akin. Gaano man kahirap yung buhay, hindi perpekto yung buhay natin, marami pa ring struggle. But still, yung ngayon na kasama natin si Lord at nagiging sentro siya yung nagiging strength natin. Naniniwala ako na eto na yung pangarap na family na hiningi ko sa Kanya at binibigay na niya. Only God can really change a heart, di ba? Yes. Hallelujah. Transformed. So at least inadmit niya, no? Oo. May selfishness pa o pride, no? Yes. Sa sarili niya. Lahat naman tayo, we're still under construction. Correct. What a powerful testimony of God's grace. Macy's story reminds us that even when love fades and circumstances seem impossible, God can still breathe life into what seems dead. So many couples today are fighting battles with financial pressure, pride, disappointment, unmet expectations, and they end up drifting apart. But when Jesus becomes the center of a marriage, He doesn't just patch things up. He rebuilds hearts, restores trust, and rekindles love that's rooted in Him. No matter how far you've gone or how broken things may seem, God's mercy is never too late. He can take your pain and turn it into purpose. Tama ka, Felici. Sabi nga sa Hebrews 4:16, "So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most." If you're watching right now and you witnessed the life of Macy, the struggles they had, since she was young and all throughout their married life, and yet you saw God show Himself strong on their behalf. That's because their lives are submitted to Jesus. If you've never given your life and heart to Jesus, we want to give you this opportunity to pray a simple prayer. Pray with us. Let it come from your heart. Jesus, here I am. Broken, confused, anxious, fearful. Lord, walang sikreto sa iyo. Alam mo lahat ang mga struggles ko. Pero Lord, now I realize you are the only solution. You are the only one that can fix the brokenness in me and cause me to be a better person. So today, right now, I submit to you. I give my life to you. And I come to you asking your forgiveness. Lord, I need a touch from you right here, right now. So Lord, I invite you, Jesus, come into my life. Be my Lord, be my Savior. Be the God that will set me free from all these issues that I've been carrying for so long. I give it all to you. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for journeying with me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, congratulations! Ikaw ngayon ay isang bagong nilalang kay Kristo. Ang dating sugatan, Kanyang papagalingin. Ang dating nawawala, Kanyang ibabalik. Isang bagong buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan ang naghihintay sa iyo. Kung nanonood ka ngayon sa YouTube, i-type sa comment section, "Yes, tinanggap ko si Jesus." At kung gusto mong lumago sa iyong pananampalataya, i-type naman ang BSG para makasali ka sa aming online Bible study group. God bless you. Samantala, matapos ang pinagdaanan ni Maisy at Joselle, paano nga ba nila pinatatatag ang kanilang pagsasama? At anong mahalagang aral ang kanilang natutunan sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay sa kanilang pamilya? Sasagutin niya ni Maisy maya-maya lamang, kaya huwag kayong aalis. Stay with us.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Hello, John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero. Our featured life story today reminds us that when we put our trust in God, He can turn any broken life into a testimony of hope. Talagang kumikilos ang Panginoon. Alam niyo bang kabahagi kayo sa pagkilos ng Diyos? Sa pamamagitan ng inyong mga donasyon sa CBN Asia, na ipapadama natin ang pagmamahal ng Diyos sa mga kababayan nating dumaan sa matitinding pagsubok dulot ng kalamidad. Operation Blessing, the humanitarian arm of CBN Asia, became God's hands and feet to those who were affected by the recent earthquakes in Cebu and Davao. Hundreds of affected families received much-needed food bags and clean water. Some were given trauma counseling and medical attention too. Each one a reminder that help and hope are never far away. Nagagawa ng Operation Blessing na rumisponde agad dahil sa One Step Ahead program nito. Ang mga food bags, tubig, gamot at iba pang supplies ay nakahanda na dahil sa inyong monthly donation sa CBN Asia. Patuloy tayong maging handang tumulong sa kapwa. You may scan the CBN Asia QR code on your screen or call our hotline number to send your donation today. Thank you, dear partners and donors, for extending God's love to our kababayans in need. Because of your generosity, many have realized that they are seen, cared for, and never forgotten. Let's take this time to pray for the people who send their prayer requests through our Operation Blessing and the 700 Club Asia Facebook pages. Mula kay Rosa, sabi niya, "Please pray for my husband. He lost his job recently and we're believing that God will provide a new opportunity soon." Manalangin tayo para sa mga nawalan ng trabaho na patuloy na nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Okay, let's pray. Father, in the name of Jesus, you are the God that opens doors. So Lord, now, would you open the door for that husband who lost his job? Lord, even so now, we declare that doors are opening. Lord, you are moving this very moment in his life. Thank you, Lord, for the victory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen! Tunay ngang sa panalangin, may kapangyarihang nagbabago ng buhay. And when we come back, makakasama natin dito sa studio si Maisie Ann. Alamin natin sa kanya kung paano nga ba nila pinatatag ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga pagsubok. Stay with us here on the 700 Club Asia. Nangarap si Trixie na magkaroon ng sarili niyang physical coffee shop, ngunit bago pa man umusad ang proyekto, bigla na lang nawalang parang bula ang contractor. Doon naging kanlungan ni Trixie ang The 700 Club Asia. Even sa lack, we can give. Sumunod si Trixie sa tawag ng Diyos na ibigay ang natitira niyang 500 pesos para sa ministry ng CBN Asia. Patuloy na pinunan ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ni Trixie hanggang sa mabuo ang kanyang cafe. Grabe si Lord, siya yung may control.
Through our show, Trixie found hope and discovered the importance of generosity. This is what your partnership does. It transforms people's lives. We invite you to step out in faith and send a special gift today to bless someone praying for help. Visit cbnasia.com/give or save the account details on your screen to join us in bringing God's miracles into people's lives. A while ago, we watched her powerful story of redemption and faith. From brokenness to restoration, truly God makes all things new. Now let's dig deeper into her journey. Please welcome back to the 700 Club Asia, Maisie Ann Dizon. Thank you, Maisie. Welcome, Macy, version 5. Oo. So, Maisie, you went through really a real tough journey in your life, a season of separation, doubt, struggles in your marriage. What was the turning point that made you decide to return and fight for your relationship? Yung last time po na naghiwalay kami, that's the time na dahil nakilala ko na si Lord, tapos alam ko naman yung gusto niya. Pero dahil sa pride, gusto kong umalis. Umalis ako. Kumbaga, nag-impake ako, umalis ako. Dinala ko po lahat ng gamit ko sa bahay ng nanay ko, in short. Then after that, tuwing pinipikit ko po yung mata ko, black lahat. Madilim yung nakikita ko, hindi ko po nakikita yung liwanag. Doon ko na-realize na wala si Lord doon. Sabi ko, Doon sa decision mo. opo, wala siya doon. Kasi para akong nawawala. Yung feeling na lost ka, tapos hindi mo alam ano yung next step mo. Yun po yung pakiramdam. Tapos doon na yung turning point ko na kailangan ng hindi na maulit yung ganitong problem. Kailangan ng ma-fix yung totoong mag-aayos na talaga. Okay. Talaga, God has a way of Yes. making you U-turn. Making you U-turn and see, even if you cannot see. Nung pinili mong sumunod kay Lord, nakita mo rin kung paano siya kumilos sa iyong buhay. So, how has your relationship with God grown, through this experience? Dahil po sa journey ko with the Lord now, mas naiintindihan ko yung purpose ko. Hindi lang po bilang anak, bilang kapatid, at bilang asawa, at bilang nanay. Naiintindihan ko rin po yung purpose ko bilang teacher. Liwanag, Opo, nakita ko lahat. Sabi ko, kaya siguro inayaan ng Diyos na maranasan ko lahat ng hirap na yon simula pagkabata. Kasi yung mga future generation na tuturuan ko, ganito pala yung magiging problem nila. So now, every time na nasa classroom kami, nagsishare po ako sa kanila ng word ni Lord. Sinishare ko yung testimony ko on how God binago niya yung buhay ko, kung paano siya gumalaw sa buhay ko. And nakita ko doon na kagaling, Kapampangan na po yun. Sabi ko, ang galing-galing mo, Lord. Sabi ko, kasi sabi nga po ng pastor namin, kailanman hindi nila mapasisinungalingan yung testimony mo. Di ba po? And I believe po, the great, kumbaga yung pinakamagandang kung paano mo siya share si Lord is kung paano siya kumilos sa buhay mo. Yun po yung ko ngayon. Kumbaga nakita ko yung purpose. At saka nakita ko yung nag-grow po ako doon. Kasi nakita ko na nabuksan na yung isip ko na yung mga kabataan, kailangan nila si Lord. Kailangan nila yung guidance mo. Diba, the comfort that she Yeah. received from the Lord, she is now Right. giving it to the others. Yeah. So, sa ngayon, bilang mag-asawa, paano nyo na hinaharap ang problema sa pera? Kasi that was the issue, di Yes ba? po. Ngayon po, mas nagdi-dwell kami dun sa salita ni Lord. Okay. So what God is Opo. giving in His Yes Word. po. Yun yung nagiging way na, halimbawa po, as father, you are the provider of the family. So ngayon, hindi na kami hati.
Siya na yung provider. I let him provide for our family. Kung baga, sabi nga po dito, a wife must submit. So, nandito na ako sa phase ng buhay ko na sinasubmit ko na ngayon. Kasi po dati, dahil panganay po ako, very, Assertive. Opo. Tsaka hindi ako sanay na dumidepende sa iba. Yes. Yun po. Ngayon, mas natutunan ko na kailangan kong mag-submit. Kailangan, kung meron kaming problem, I talk to God. Kung ano yung gagawin namin. At kailangan palaging merong solution. Hindi yung maghihiwalay ulit. Nakakasawa na po yan. Toxic na yun eh. Toxic na po yung laging naghihiwalay. I think that's the revelation that you saw. While before, you are the decision maker. Kasi ikaw ang tumayong parents to your siblings. Yes. And now she realized, I'm married. Yes po. I need to fit myself beside my husband. Yes. I need to submit to him. It doesn't mean to say siya lahat ang basta gusto niya, gagawin niyo. But nakikita niya yung submission mo, yung respeto mo sa kanya, so lalong kanyang mamahalin. Yes. Lalong kanyang i-value. That's God's design for marriage, no? Macy, gaano kahirap to come to a point na magbalikan kayo ng mister mo? Gaano kahirap yun? And can you tell us the process you went through? Hindi po madali yung pagbabalikan kasi unang-una, pride. Yes. Tapos pangalawa, yung judgment. Yung syempre sasabihin ng mga nasa paligid mo, lagi na lang kayo nag-aaway, lagi na lang kayo naghihiwalay, bakit hindi na lang tuldukan? Ganun po, no? Pero, yun nga po, no? Kapag dun sa journey na yun na naghiwalay po kami, wala siyang peace. Walang love. Tapos, umpisa pa lang ang hinahanap ko, love, tsaka po, comfort, tsaka security. Tapos bigla-bigla, nung binless na ako ni Lord ng own family na magbibigay sa akin ng ganon, doon ko na-realize na bakit parang sinisira ko ulit. Parang tinatapon ko yung gift ni Lord, yung regalo niya sa buhay ko. So you had a new appreciation Yes. for it. So because you're there na now, no, Macy, what advice would you give to couples who have separated or who are on the verge, and parang ano yung pag-asa nila para manumbalik? Yes po. Para sa mga couples po, no, na dumadaan sa ganitong klaseng problem, na I believe marami po kaming dumaan dito at marami pang dadaan, no. Palagi niyo pong iisipin, bakit po kayo bakit niyo pinili na magkaroon ng kasama sa buhay? Bakit mo pinili yung asawa mo? Palagi po yun eh. Yun yung reason. Kaya nga po sabi po, di ba, sa word ni Lord, kailangan mas mahal mo yung asawa mo. This is the reason. Kasi nga po, pwede siyang, kapag hindi mo mahal yung asawa mo, at mas mahal mo lang yung anak mo, pwede kang, kumbaga, pasukan ka ni pride, aalis ka. Kaya ko naman alagaan yung anak ko, kaya ko naman palakihin yung anak ko eh. Pero hindi po yun ang tama. No? Tsaka po, kung hindi na nila kayang ayusin at nakikita po nila na toxic na, paulit-ulit na, maybe kailangan na nila ng mentor. Maybe kailangan na nilang Accountability. Yes po. Tsaka, siguro mas maganda doon sa mga mas nakakaalam, mag-counseling, pwede rin po yung counseling. Kung kaya na po, no, mag-counseling na sila. Actually, kapag sinabi po sa couple na mag-counsel na kayo, parang it's why? Wala namang mali sa akin eh. Yeah. Pero kailangan we have to be humble. Humility. Opo. Tanggapin natin. Opo. Yes. Tanggapin natin na meron tayong mali. Hindi tayo tama. Okay. Sa isang relasyon. Kasi po, para mag-work out ang isang relasyon, kailangan pareho silang nagkakaintindihan, yung dalawa. At saka syempre po, kailangan lahat ng actions, decision na gagawin nila sa buhay nila is naka-align po sa will ni Lord.
Macy, just one last question. Many of the young people today, pag they're subjected to pressure, to struggles, lalo na sa social media, they want to give up. Some of them want to commit suicide. But not once in your story did we ever hear, gusto ko na mag-give up. Not once, or much more, even to think of committing suicide. Anong ma-advise mo sa kanila? Because ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong struggles, ang dami mong problema. Para sa mga kabataan po ngayon na very, sabi natin, sensitive, vulnerable sa kapag may pinagdadaanan sila, find strength po kay Lord. Hindi po suicide, hindi pag-give up yung solusyon sa lahat ng problema. Actually, kahit naman na kay Lord ka na, may problem pa rin. Pero ang maganda, kapag na kay Lord ka, habang may problema ka, yung problema mo, may kasama kang nagbubuhat. Amen. Siguro ang pinaka-advice ko sa kanila, it's more on kilalanin nyo po. Ayahan nyo yung puso ninyo na kilalanin yung tunay na Diyos natin. Kilalanin niyo po siya kasi marami siyang ibibigay at siya lang yung mag-guide at magpo-protect sa atin. Hindi po ang mundong to, yung nasa paligid natin, yung social media, hindi po yan yung solusyon at hindi tayo makakakita ng comfort dyan. Makakakita lang tayo ng comfort kay Lord. Bawasan natin yung masyado tayong rely doon. Kasi yung mga kabataan po ngayon, masyado po silang dependent na sa technology. To the point na lahat na lang, nire-relate nila sa social media. Nawawala na yung privacy po nila. Tapos, nawawala din yung spirituality nila. Yun po yung nakakalungkot. Nawawala, nagiging mahina sila spirituality. So, I'm sure naman, marami pong gagamitin si Lord sa buhay ninyo. Bigyan nyo sila ng pagkakataon na maipakilala nila sa inyo si Lord. Let them. Huwag mo nga hayaan ng kalaban o yung mundo, yung social media na i-block ka. Kasi it's a privilege na makilala natin si Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Well said. Yes, thank Macy, you. maraming salamat. Yeah, thank you so much. Macy's story reminds us that even when our lives and relationships seem broken beyond repair, God's grace is powerful enough to rebuild what was lost. As the Bible says in Isaiah 61:7, instead of your shame, you will receive a double portion, and instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. Tunay na ang Panginoon ay Diyos ng panunumbalik at pagbabago. At kung ikaw ay dumaraan din sa matinding pagsubok sa iyong pamilya o relasyon, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay handang baguhin ang iyong sitwasyon kung buong puso kang lalapit sa Kanya. If this story has touched your heart and you want to see more lives like Macy's transformed by the power of Jesus, we invite you to partner with us. Your support enables the 700 Club Asia to continue bringing hope, healing, and salvation to countless homes. Tama, ang bawat tulong ninyo, maliit man o malaki, ay nagiging daan upang maranasan ng marami ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. And remember, as Philippians 1:6 says, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So whatever you're facing right now, trust that God is not finished with your story yet. Amen! Kaya huwag kang bibitaw, kapit lang sa Panginoon. Siya ang tunay na nagbibigay lakas at pag-asa. God bless you.